Naranasan mo na bang makakita ng video online na nagpahinto at nagpaisip sa'yo? Well, ako rin. Isang araw, habang nagbabrowse lang sa internet, nakita ko ang video ng isang batang pastor na nangangaral tungkol sa panalangin. Nagsimula ito sa isang bote ng tubig na hawak-hawak ng isang lalaki. Ang pastor, na may kumpiyansa at otoridad sa kanyang boses, ay inutusan ang tubig, "Inuutusan kita sa pangalan ni Jesus, pumasok ka sa aking bibig." Nagdasal siya ng may matinding paniniwala, pero pagkatapos ng ilang segundo, walang nangyari. Pagkatapos, umiti siya at pinabuksan ang bote sa isang lalaki. Nang mabuksan, kinuha ng pastor ang tubig at ininom ito. Ang kongregasyon ay pumalakpak at nagtawanan. Parang biro, pero may malalim na punto ang pastor. Sino ba naman ang mag-aakalang ang tubig ay kusang lilipad papunta sa kanyang bibig? Binibigyang diin ng pastor na habang mahalaga ang panalangin, minsan ang kailangan natin ay aksyon. Malinaw ang kanyang mensahe, ang panalangin na walang aksyon ay patay. Sabi nga sa Santiago 2:17, "So also faith if itself, if it does not have works, is dead." Binibigyang diin ng Biblia ang panalangin ay mahalaga, ngunit pinapakita rin ito na kailangan natin ng aksyon. Ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ibig sabihin, ang ating pananampalataya ay dapat mag-udyok sa atin na gumawa ng positibong aksyon, magaganda o mabuting gawa. Kung naghahanap ka ng halimbawa na sasalamin sa katangiang ito, si Jesus, siya ang perpektong halimbawa. Dahil siya ay hindi lang nagdadasal, pagkatapos niyang magdasal ay aktibo siyang tumutulong sa iba. Nariyan ang nagpakain siya ng libo-libang tao, gamit lamang ang 5 tinapay at 2 isda na nagmula sa isang bata at nagpagaling sa mga taong may karamdaman. Kung kasama natin si Jesus ng pisikal sa panahong ito, makikita natin siyang nangangaral sa maraming tao, maglalakad kasama ang mahihirap, maghugas ng mga paa ng kahit na sino at wala siyang pipiliin, mahirap man o mayaman, aking mga paa, o maging ang sa iyo ay kanyang huhagasan, kahit saan pa tayo manggagaling o tumapak, kahit gaano pa ito kadumi ay kanyang hugasan. Ito ang mga bagay na ginawa ni Jesus noon at patuloy na ginagawa hanggang ngayon. Hinihikayat tayo ng Biblia na hindi lamang magdasal kundi kumilos ayon sa ating mga panalangin. Kung nananalangin para sa kapayapaan, kumilos para sa pagkakasundo. Kung nananalangin para sa mahihirap, magbigay ng bukas palad. At kung nananalangin naman para sa kagalingan, sumuporta sa mga taong may karamdaman. Ito ay tungkol sa pamumuhay ng ating pananampalataya na katulad ni Jesus. Sa ating pananalangin, kapag sinamahan natin ng aksyon, magkakaroon ng himala. At ang himala ay ang pisikal na ebidensya ng pagkilos ang Panginoon.